Oras na para paliguan ang mag-inang si Pumpong at si Bunlong. Sumama ako kasabay ang mahot ng mag-inang elepante. Ito, papaliguan na. Laki. Ang init pa. Umuusok, grabe. Dok, bakit mo sinalo? Alam ko naman na grass lang kinakain ito siya. Gawain ba yun ng vet? Ha? Gawain ba yun ng vet? Oo. Kaya lang dapat may gloves. Sa aming mga veterinaryo, importante ang dumi ng hayop. Isa kasi itong paraan para malaman kung malusog o hindi ang isang hayop. Baliw lang. Talagang malikot at mapaglaro ang batang si Bunlong. Kahit saglit lang yung aming pagsasama, parang naging magkaibigan na kami ni Bunlong at saka ni Pumpong. At nagtiwala naman siya dahil kasama ko yung mga maputs. Take a bath, hose. Hose. Scrub like this? Yeah. Okay. Oo, parang sabon, no? It's like soap, ha? Shampoo. Body scrub, spa for elephants para mawala yung mga putik sa katawan, ano? Gentle lang tayo, gentle. Napakagandang, very nice experience. Tuming likod, na yun lang ako nakakita ng likod ng paa nila. Napaka lambot pala, akala ko matigas to. Malambot, oh. Ala, kahit anong pwesto na lang ginawa niya. Sarap magpaligo. Yeah. Ulila na si Bunlong at nakitang palaboy-laboy sa gubat dahil pinatay daw ang ina nito. Pero ngayon nakita kong masaya si Bunlong sa kanyang bagong ina at sa pag-alaga sa kanya ng mahot niya. O, kita mo ang ginagawa ngayon niya, no? Naghihilod siya ngayon. Yun pala ang silbi ng kahoy na yun. Nagkakamot-kamot siya. Tulad ng mga bata, pagkatapos mag-shower, maglalaro na sila. Yan. Ala, naggulong-gulong ka na. So, ito yung kinakamot ng ilalim ng tiyan niya, no? Nangangati talaga siya. Oh, sarap. Back scratch, ha? Kapunhap, kapunhap. ร้านโชว์นี่เขาจะโชว์ประมาณกี่โมงนะ Nakita ko rin ang relasyon ng mahot sa kanilang mga elepante. Ang iba pa nga, dekada nang binibilang ng pagsasama ng elepante at mahot. Can I sit with them? Just tell story, ha? เข้าไป Para mas makilala naman ang kanilang mahot, nakisalo ako sa kanilang tanghalian. 12 years with, what's the name of your elephant? Kami. Kami. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipagsalo-salo sa mga mahot, ano?
napakabait nila para i-share nila yung experience nila o yung relasyon nila sa kanilang mga alagang elephant. Xúc, nói xúc. Trả lời. Oh, okay. So, pinapalapit lang niya ako. Ngayon lang ako nakahawak ng bull na ganito kalaki, ano? Kita niyo kung gaano kadaming urine ang binovoid niya. Pinapahawak daw niya sa akin, ano? Si Pame. So, has he ever been aggressive? อารมณ์ดีกับควานช้างไม่เป็นไรกับผู้คนไม่เป็นไรแต่ว่าช้างเที่ยงเขาก็ระวังหน่อย Wow, thank you very much for allowing me to touch Pame. I appreciate it very much. Ha? Ivory. Ngayon na ako nakahawak ng ivory ng elephant. Ano? Ang nangyari daw sa kabilang ivory niya ay kusang na natanggal. Natural na nag-shed yung ivory niya. Ang ivory ang isa sa mga dahilan kung bakit endangered o kakaunti na lang ang bilang ng mga elepante sa mundo. Pinapatay kasi ang mga elepante para kunin ito. Kamakailan lang, may nasabat na 70 kahon ng ivory sa New York, sa Amerika. Nagkakahalaga ito ng $2 milyong o 83 million pesos. Noong 1989, pinagbawal na sa buong mundo ang pagbebenta ng ivory. Pero patuloy pa rin ang talamak ng bentahan sa black market. Ang 1 kilo ng ivory ay nagkakahalaga ng halos $2,000 o 75,000 pesos. Maging mga elepante mismo ay kasama sa bentahan noon. Si Bunlong ay maaring magkahalaga ng umaabot ng $7,000 o halos 300,000 piso. At ang isang adult elephant ay umaabot ng mahigit 1 milyong piso. Pagkatapos ng tanghalian, kailangan ng maghanda para sa mas maraming turista. Tuwing hapon, nagkakaroon ng palabas ang mga elepante. Sa hapong ito, 12 elepante ang magpapalabas kabilang ang mga elepanteng pinaliguan ng mga turista kaninang umaga. Pero hindi lahat pabor sa ganitong ginagawa ng mga elepante. Abangan sa susunod na Miyerkules, ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Sa susunod na pagsisid, ang pinakamalalim na barko na ang hahanapin. Sa sobrang lalim, nananatili daw itong buo at di nagagambala. Kilala ito bilang Pioneer Wreck.